kwentong ito ay mula sa mga totoong karanasan. Mga pangyayaring naging bahagi ng madilim na kasaysayan. Karanasan ito ni Rodel noong taong 1978 sa Bago City, Negros Occidental. Hindi na bago para kay Rodel ang mga karanasan niya na may kaugnayan sa mga nilalang na hindi nakikita. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat noong naaksidente siya 7 taon na ang nakalipas. 12 anyos siya noong mga panahong iyon, kaya wala pa siyang gaanong kamuwang-muwang sa mga nangyari. Pero base sa kwento ng tatay niya, muntik na itong ikamatay. Mabuti na lang at magaling ang manggagamot na nilapitan nila, kaya naisalba pa nito ang buhay niya. Ang kaso lang, nung gumaling si Rodel, naging madalas na ang pagsilay niya sa mga nilalang na hindi normal na nakikita ng tao. Araw-araw, pilit niyang tinatakasan ang mga ito. Hanggang sa nagkasakit siya ng malubha at kagaya ng naunang pangyayari, muntik din niyang ikamatay ito. Marami siyang pinagdaanan bago gumaling, pero awa ng Diyos, nakaligpis siya sa ikalawang pagkakataon. Subalit, pagkatapos ng kanyang mga pinagdaanan, inilahad ng manggagamot na hindi na babalik sa normal ang kanyang buhay. Dahil sa pagkakataong iyon, hindi nito nagawang maisara ang kanyang ikatlong mata. Kaya naman, sa ayaw at sa gusto niya, patuloy niyang makikita ang mga nilalang na nagbibigay bangungot sa kanya. Nang marinig ni Rodel ang sinabi nito, ninais niyang kitilin ang kanyang buhay. 4 na beses niyang nagtangkang magbigti, pero lahat iyon napigilan ng kanyang ama. Hanggang sa makumbinsi siya nito na hindi iyon ang rason para masolusyonan ang kanyang problema. Dahil sa sinabi nito, kahit papaano nagkaroon siya ng pag-asa sa kanyang sarili. At sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, unti-unti na niyang nagawang mamuhay kasama ang mga nilalang na iyon. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay para magawa ito, pero kahit papaano, natutuwa siya dahil nagawa niyang mapangibawawa ng takot na minsang naging bangungot ng kanyang kaluluwa. At sa pagsapit ng taong ito, sanay nang makakita ng mga engkanto at aswang itong si Rodel. Minsan nga, nakakasalubong niya pa ang mga nilalang na iyon, pero hindi niya na iyon gaanong pinapansin. At sa kabila ng lahat ng ito, sinusubukan niyang mabuhay ng normal kagaya ng ibang tao. Iwas na iwas rin siya sa mga nilalang na alam niyang masasama upang hindi siya nito pag-initan. Ang problema, kahit matindi ang pag-iingat na ginagawa niya, dumarating at dumarating pa rin ang punto kung saan hindi niya ito maiiwasan. Ayon sa kanya, madalas niyang problema ay ang pagdadalang tao ng mga kapatid niyang babae na mayroon ng asawa. Yun ang pangunahin niyang problema. Kaya kapag nakapagsilang na ang mga ito, paulit-ulit niyang paalala rito na wag na yung susundan. Ang kaso lang, matitigas ang ulo ng kanyang kapatid. Gawa ng hindi naman ito naniniwala sa mga bagay na kanyang sinasabi. Kaya naman makalipas lang ang ilang buwan, matapos itong manganak, muli na naman yung nagdadalang tao. Pero dahil sa natatakot itong malaman niya yun, kaya 2 buwan yung inilihim sa kanya. Nalaman lang ito ni Rodel noong may nakausap siyang aswang hapon ng Biyernes Santo, bago sumapit ang unang araw ng ika-5 buwan ng taon. Ayon sa kanya, kakatapos lang noon ng trabaho niya nang biglang lumapit ang matandang tiktik na palagi niyang nakikita sa lugar nila. Unang beses magpang-abot ang kanilang paningin, kaya agad niyang inakala na meron itong pakay sa kanya. Pagharap nilang dalawa, mahinahon niya itong tinanong ukol sa kailangan nito. Nang marinig naman yun ng nilalang, pabulong itong sumagot sa kanya. Buntis na naman ang kapatid mo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, mag-ingat kayo rito? Nang marinig ni Rodel ang sinabi nito, kaagad siyang kinilabutan. Hindi niya mawari pero sa puntong yon, purong takot ang nananaig sa kanyang katawan.
Nagmamadali siyang bumalik sa kanila. Pagdating niya sa bahay, agad niyang hinanap ang kapatid niyang tinutukoy ng tiktik na nagdadalang tao na naman. Noong una, pilit pa yung tinatago ng kanyang pamilya, pero kalaunan, nagawa rin nitong umamin sa kanya. Ang naging rason nito ay masakit ang tatlo nilang anak, kaya kailangan nila itong dagdagan. Napagpasyahan din nila na huwag yung ipaalam sa kanya dahil alam ng mga ito na tututol siya. Nang marinig naman ni Rodel ang sinabi ng kapatid niya, mura siya ng mura. Sa tono ng pananalita nito, mukhang hindi nito nauunawaan ang mga sinasabi niya. Pilit din niyang nakikipag-argumento na para bang siya ang may mali. Sa pagkakataong ito, napilitan siyang saktan ang kapatid niya. Wala siyang pakialam kung naroon ang kanyang mga magulang dahil para sa kanya, isang kataksilan ang ginawa nito sa kanilang pamilya. Makalipas pa ang ilang minuto, dala ng galit ni Rodel, napilitan siyang umalis sa bahay nila. Ilang araw din siyang hindi umuwi. Hanggang sa nabalitaan niya na tinitiktikan na ng mga aswang ang pamamahay nila. Isinumbong ito ng matandang tiktik na nakausap niya. Kaya naman nang malaman niya, dali-dali siyang bumalik upang balaan ang kanyang pamilya. Ang kaso lang, pag uwi niya sa bahay, nakita niya na may kinakausap na ang isang antingero. At base sa usapan nito at ng tatay niya, mukhang yon ang magpoprotekta sa kanilang pamilya. Sa estado nito, mukhang hindi na ito aasa sa kanya. Kaya imbis na tumulong pa, nagdesisyon siyang hayaan na lang. Naisip ni Rodel na para madala ang kanyang mga kapatid, kailangan niyang bigyan ito ng leksyon. At para maisakatuparan niya ito, kailangan niyang humiwalay pansamantala sa kanilang tahanan. Dumaan ang mga araw. Nanuluyan siya sa kanyang kaibigan. Malayo man ito sa bahay nila, araw-araw siyang nagkakaroon ng balita ukol sa ginagawa ng kanyang pamilya. At ang naging daan para maisakatuparan ito ay yung matandang tiktik na minsan niyang nakausap. Habang tumatagal ang pagsasama nila, hindi niya maipagkakailang pinagkatiwalaan na rin niya ito. Sa huli, sinalakay ng mga aswang ang kanilang tahanan. Maraming namatay. Si Rodel ay nakaligtas at nagbunga ng matinding galit. 3 taon niyang kinimkim ang bangungot na iyon. Nang handa na siya, ginamit niya ang mga mutya at naging berdugo ng mga aswang. Isa-isa niyang nilipol ang angkan na pumatay sa kanyang pamilya. Hanggang sa nabansagan siya bilang si Rodel, ang berdugo ng mga aswang.